ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang oras po sa ating lahat, narito ng update sa lagay ng ating panahon at sa binabantayan nating dalawang bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Sa mga oras na ito ay nakakaapekto pa rin ang trough o extension ni Bagyong Christine sa bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Kaya magdadala pa rin ito ng mga mahihina hanggang sa kung minsan ay katamtamang mga pagulan o kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng western sections ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Makakaranas pa rin ang mga lugar na ito ng bahagyang malakas na pagbugso ng hangin, kaya pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan. Samantala, isang bagyo pa naman ang namataan sa labas ng ating area of responsibility. Ito ay may international name na Kongray. Sa ngayon ay nasa tropical storm category ito at sa mga susunod na araw ay posible itong pumasok sa ating area of responsibility. Ayon sa pinaka-latest na update ng Pag-asa ukol sa bagyong ito, huling namatan ito, mahigit 2,000 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos naman ito ng mahigit 30 kilometers per hour ng northwestward. Base sa forecast track na inilabas ng Pag-asa ukol kay Bagyong Kongray, ito ay kikilos generally ng west-northwest sa mga susunod na araw, ngunit pagsapit ng linggo ay kikilos na ito ng pakanluran at pagsapit naman ng Lunes, October 28 ay patuloy itong kikilos ng pakanluran. Ayon din sa forecast track ng Pag-asa, posibleng pumasok ito sa ating area of responsibility sa araw ng linggo at papangalanan ito ng Pag-asa ng kanyang local name na Bagyong Leon. Pagsapit naman ng Martes, kikilos na ito ng northwestward at kikilos ng pahilaga pagsapit ng Martes patungo sa may Philippine Sea. Habang ito ay nasa loob ng ating area of responsibility, mananatiling malayo naman ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit dahil may tinatawag tayong forecast confidence cone, posibleng magbago ang track nito, posibleng bumaba kaunti o kaya posibleng lumayo pa ng kaunti sa kalupaan ng ating bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas si Bagyong Leon sa severe tropical storm sa araw ng linggo at hindi rin inaalis ang posibilidad na mas lumakas pa ito bilang typhoon category pagsapit ng Martes. Kung makikita nga natin sa ating satellite animations ay mas malawak at mas malakas ang ipinapakita ng mga models kumpara kay Bagyong Christine na dumaan sa may northern Luzon nitong mga nakaraang araw. At dahil nga sa malawak na kaulapan nito, posibleng makaapekto ang outer rain bands nito sa may extreme northern Luzon. Kaya sa mga kababayan natin dyan sa Batanes, Babuyan Island, mainland Cagayan at ilang bahagi ng Isabela, ngayon pa lamang ay pinag-iingat na po natin at pinaghahanda dahil posibleng makaapekto ang outer rain bands na siyang posibleng magdulot ng mga malalakas na pag-ulan muli sa mga nasabing lugar sa mga susunod na araw. Posible rin nitong hilain ang southwesterly wind flow na siyang pinalakas naman ni severe tropical storm Christine nitong mga nakaraang mga araw. Hindi po ito yung habagat kundi ito yung hangin na nanggagaling sa may timog kanluran na siyang nagdadala ng mga pag-ulan sa maraming lugar sa bansa. At dahil nga sa paglapit ni Bagyong Leon sa ating bansa, magiging moderate to rough ang mga kalagayan ng ating mga karagatan, kaya patuloy nating pinagbabawalan ng ating mga kababayang mangingisda at may sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot dahil sobrang mapanganib ang paglalayag sa mga pagkakataong ito. Hindi pa naman natin nakikita magkakaroon ng Fujiwara effect o yung pagsasanib ng dalawang bagyo. Ating antabayanan ang mga susunod na updates ukol sa dalawang bagyong ito sa mga susunod na bulletin na ilalabas ng Pag-asa. Yan mo lang update sa lagay ng panahon. Ito pong weather update ng bayan, maasahan anumang panahon.